nandito ulit sila at meron daw kahilingan itong si Sir Diosdado. Opo, sir. Ano po yung kahilingan nyo, sir? Gusto ko po sanang mapauwi na po yung misis ko. Kawawa pong mga anak ko. Pero sir, di ba sinabi na ni Mrs. hindi na talaga siya uwi? Oo nga po, pero nagmamakaawa po ako. Alam ko po na kaya nyo yan. Malakas po kayo. Ay, Malakas po kayo. Ang dami po yung connection, sir. sir, salamat po sa inyo pong tiwala. Kayang-kaya nyo po yun, sir. Thank you, sir. Pero sir, Papasalamat ako sa inyo. Kaya nyo po yun. may mga bagay, sir, na hindi namin maabot. Gagawin namin yung hanggang kaya namin magagawa. May mga bagay na hindi namin kaya. Inaamin namin yan. Tulad po nito, si Ma'am Marcela, talagang ayaw niya po umuwi. Mahirap dyan, anak. Mahirap. Hindi ako mauwi. Ma, wala pong silbi yung pera kung sira naman po yung pamilya natin. Ma, umuwi ka na, ma. Bis na ka na namin, ma. Basta uwi ka lang, pati yung mga utang mo. Ako nang bahala dyan. Konti na lang yun, 60,000 lang. Kaya ko na yon. Hindi nila kailangan yung pera mo, mama. Ang gusto namin, ikaw. Dakila ho talaga yung pagmamahal nyo sa inyong misis. Ganon din po yung mga anak nyo. Pero paano naman po yung isa, ayaw na po. At meron po siyang malalim na dahilan at talaga ipinagpalit na kayo dahil sa dahilan na yon. Ano po talaga exactly ang gusto nyo mangyari? Pauwiin po siya, sir. Nababasa ko isip nyo Opo. na gamitin ko yung impluensya ng programa through government agencies para ipa-deport siya. Tama? Parang ganun po, sir. Exactly. Nababasa ko kita Sir, ito mangyari yan kung, number one, napatunayan natin na meron siyang ginagawang kalokohan doon. Siya ay nakikipag-apid. Then isusumbong natin siya sa mga authorities doon. And then, yung mga authorities doon, it's either ikukulong siya o i-deport siya. Dahil nagkasala siya sa batas nila doon. Pangalawa, pag merong criminal case filed sa kanya dito sa Pilipinas, pag lumabas na yung warrant of arrest, makikipag-coordinate sa Interpol para arrestuin siya doon. Pangatlo, kung siya po ay TNT, madideport siya. Doon lang po sa tatlong yon. Kung wala po doon sa tatlong yon, hindi natin siya mapapauwi, sir. Meron pong isang dahilan dyan, pero Ano po yung isang dahilan, sir? Sige, yung anak. Kasi po, sabi niya sa akin kanina, marami pong nag-chat sa kanya dun sa video. Negative po yung mga sinasabi sa kanya. And then, ang sabi niya muna po sa akin is mag-public apologies po kami. Baka patayin daw po siya doon. So, pag nag-public apology kayo, uuwi na siya? Ay, hindi po. Hindi pa rin. O, ito naman si nanay. Ma'am Marcela, magandang hapon. Morning, sir. Nagmamakaawa pa ulit sila for the second time na kung maaari lamang bumalik na ho kayo. Talagang nawala na po yung pagmamahal ko sa kanya dahil nung sinaktan niya mo po ako nung nagselos siya. So ang dahilan nyo ngayon, ma'am, kaya ayaw nyo na makipagbalikan sa kanya kasi sinaktan kanya noon. Dahil kinukuberan ko lang siya kasi siya pastor at saka yung mga anak ko po. Hindi ko ayaw kong maalis yung respeto nila sa kanya. Kaya dinibdib ko po lahat po ito. Kaya inako ko na lang na kasalanan ko na lang. Kasalanan ko para wala nang problema Pero mga ma'am, nung umalis ka rito, okay naman kayo. Hinatid ka pa sa airport, maayos yung usapan nyo, wala namang problema. Parang okay lang po, sir. Kaya lang nasa loob ko talaga lahat ito. Hindi siya nagbabago sa pagmamanage. Diretso mo na lang si sir, kung may pag-asa pa talaga bang bumalik ka sa kanila o wala na. Kung gusto kong uuwi o magbakasyon para sa mga anak ko, Kailan po kayo uwi? next year po, yung alaga ko po na matanda, hindi ko siya maiwanan po. Huwag mo niyo problemahin, ma'am, yung mga taong hindi mo kaano-ano na inaalagaan mo lang. Because pag umalis ka doon, meron po mga papalit sa iyo. At a snap of a finger, they can always call the agency or anybody to replace you. Whereas these kids are not replaceable. They will be your sons Oo, sir. forever. Babalik ako sa kanila. Ngayon lang ako nakahanap ng magandang trabaho dito, tapos ganyan wala. Ma'am, yung pong utang ninyo, bayad na po yun. Kasi po, yung misis ko magbibigay po ng 100,000 pesos dito po sa pamilya nyo. May tubo pa ho kayo ng 40,000. Yan po ba, hindi magbabagong isip nyo na para bumalik na at makasama yung pamilya nyo? Yung lot namin naka-open pa yan, open building house na hindi pa nasimulan. Kasi nung nagpadala ko ng 50,000, nagastos na naman niya yung 10,000, hindi niya napatayo yun. Hindi po Pastor? yun. Hindi po yun totoo. Yung equivalent po na binili ko na bakal, hollow blocks, Ang dami maraming comment bakal sa po na akin binili na ko. nakakamatay, sir. Almost Kung mamamatay ako
po dito. Almost 50,000. Yung uuwi dyan yung ginawa nila sa akin dito. Ayaw ko nang mabuhay pa! Ayaw ko nang mabuhay pa, babay! Ayaw ko nang mabuhay pa! Okay. Sir, ikaw may problema. Kasi kinukulit mo talaga, sir. Hindi ka kasi, sir, nakakaintindi. Pag sinabi na kasing ayaw, ayaw na talaga. Itong anak ko kasi, Po yung Maski na po, kailangan po matanggap natin. Mapait man. Pag sinabi ng stop, stop. Kasi Opo. sabi mo sa kanina kay Odette, meron ka ng ebidensyang hawak na magpapatunay na siya may iba na. Ayaw nila ipakita on air, fine, we'll respect that. Now, kung gusto mo pala i-pursue, sir, yung ebidensyang yan, pwede mo i-file yan sa korte rito or magsumbong tayo sa OWA para siya ay mapadeport. Pero sir, halimbawa na pa-deport natin siya, is it a guarantee na siya ay makikipagbalikan sa iyo? Wala nang pagmamahal. Sabi nga niya, magpapakamatay na lang siya kaysa umuwi dito, sir. Yun nga din po yung sinabi ko sa kanya na kung mapapauwi niyo ako, mas baling magpapakamatay na lang ako. Sabi niya. I'm sorry, sir. Nagawa ko na po yung dapat kong gawin. maraming At doon sa salamat, mga sir. anak nyo. Tulad ko sa pangako po ng wife ko, magbibigay po ng 100,000 pesos para sa mga bata. Bilang tulong po sa inyo yun. Okay, sir? Bayad na yung utang nyo, sir. May tubo pa kayo ng 40,000. Nasa inyo na yung kung paano nyo gastusin yung 40,000. Idadaan mo na sila sa office. Tawagan mo na si Shane yung promise na pera para makapag-withdraw. Okay? Tulong po yun ng misis ko na pambayad sa utang. Maraming salamat, sir. Okay. Ano ho yung pakiramdam ho na ganun ho yung naging desisyon ng asawa po ninyo? Tulad po ng advice ni Sir Rafi na hayaan ko na lang. Ganun po ang gagawin ko. Guide, anong gusto mong sabihin kay Papa? Pa, maraming salamat. I love you po.